Philippine National Police Highway Patrol Group, kanilang tagapagsalita si Police Lieutenant na Dame Malang. Sir, good morning ho. Welcome sa DZRH. Good morning po, Sir Edniel, at sa lahat po ng ating pong mga kasamahan dyan sa studio, talagang po no, sa ating pong mga kabayan na patuloy po nakikinig at sumusuporta po ng inyong pong magandang programa. Good morning po sa ating lahat, sir. Alright, sir, kahapon kasama natin ang Interior Secretary, Public Works Secretary, Transportation Secretary, nandyan lahat sa Camp Crame at kanilang binabanggit. Starting today ay paigtingin pa yung zero obstruction na kanilang target daw para sa Holy Week na ito at syempre sa mga sunod pang mga linggo. Ito raw ay trabaho hindi lamang sa Holy Week para mapaluwag yung traffic, kundi para mapatipid na rin yung ating mga motorista habang may oil crisis. HPG raw, sir, ang tinap. Kamusta naman, sir, ang ating deployment for this program? Well, Sir Edil, no, naniniwala kasi kami na this day talaga yung peak season para sa ating Holy Week 2026, no. At based nga rin sa alinsunod nga rin din po no, sa pinag-uutos po ng ating pong mga botehing ama ng ating pong pamahalaan, no, mas especially ang ating Chief PNP, Lieutenant Police General Jose Melesio Nardares Jr., no, ay yung mga obstruction ay talagang isa yan po sa mga naging top priority po ng inyong PHPG sa ngayon para po alisin at mawala po no, yung mga sagaba dito po sa ating po mga kalsadahan. And wherein yung full force po ng inyong pong PHPG ay talagang deployed na po noong March 29 pa at dinagdag na po ito no, sa atin para at least no, makatulong sa maganda at maayos po na daloy po ng ating pong mga trapiko, wherein nga ay may mga tala na rin tayo na kung saan ay nagdamando na yung ating pong mga PNP-HPG, most especially dito sa mga rotondas natin and mga major thoroughfares po natin na kung saan ay sa ngayon po no, medyo maluwag na po yung ating pong mga kalsadahan, Sir Edil. Opo, sir, pag sinabing full force deployment, I understand yung ating national headquarters, full alert na starting nitong March 31. Pero sa HPG, pag sinabing full force deployment, ano dapat asahan nating mga kababayan, sir, sa kanilang mga biyahe? Well, Kuya Din, pag sinabi kasi natin full force po yan, lahat po ng personnel natin dito po sa mga regional highway patrol units natin together with the highway nationwide, ay lahat po yan ay deployed po no, dito po sa ating pong Holy Week season. At sa isang banda rin naman po no, even our headquarters personnel and even yung limbas natin, no, talagang dinelegate na po ng ating pong bagong talagang Director HPG, no other than Police Brigadier General Romel S. Batangan, na tutulong din para magkaroon ng additional manpower para po dito po no, sa direktiba po ng ating pong Chief PNP, sir. Sir, anong difference nitong Holy Week na ito when it comes to yung toka nating bantayan? Kasi lagi naman ito seasonal ito, Holy Week, Christmas break, ang HPG lagi nandiyan. Pero ngayon kasi bukod sa may oil crisis, tinap din kayo as puwersa para doon sa zero obstruction, para bantay sa gabal ba doon sa mga kaliho natin. Tama ba ang na-imagine kasi natin mga kababayan, HPG na, sir, yung pipit-pit dito sa mga pasaway sa kalsada dito sa Metro Manila halimbawa? Ganoon ba, sir, magiging itsura? Isa po no, sa mga pangunahin po nating galaw po yan, yung talaga pong even yung pagumando rin sa anumang pong uri no, ng ating pong kakalsadahan, whether sa anumang pong paraan ito po na makakasagabal sa ating pong pantrapiko o sa ating pong mga kalsadahan, yan na po no, ay tatayo na rin po ng PNP-HPG together with our PNP local units and any traffic agency po no, ng ating pong pamahalaan. Na ano po ito, whole of nation of approach po ito, no, na kung saan collaborated po ito with other agencies na banggit nga po natin, no, para at least talaga magkaroon po ng ease no, na tinatawag yung daloy po ng ating pong mga trapiko, Sir Edniel. Kumusta, sir, yung observation mo o ng HPG pala in general doon sa biyahe ng ating mga kababayan ngayong may oil crisis? Parang narinig ko sa iyo kanina, medyo maluwag na ngayon. Sa una at pangalawa, sa Lunes Santo at Martes Santo, talagang makikita natin yung pagbaba, yung significant ng pagbaba po ng mga motor vehicle sa talagang nangabiyahe ngayon. Pero in fact, na talaga naman ding ang laki ng factor ng pagtaas po ng ating pong langis or kudo na talaga naman yung pangunahin pong ginagamit po ng ating pong mga biyahero o ng ating pong mga rider, no. But
this day talaga, yun yung pin-check namin kasi ito yung pinaka-peak season. Oo. So, or peak day para sa ganitong celebration. Well, we will give you the best update naman, Kuya Din, no, once na nagkaroon tayo ng mga significant activities at kung may mga result din na maganda man din, no, ay ibabahagi po namin sa publiko. Oh, tama ka. Talaga ngayon pa nga yung araw ng kung tawagin Exodus pa mamaya. Pero sana nga lang hindi nagkaroon talaga karami dahil yung mga private motorist mukhang nagko-commute na lang. Pero Sir Lieutenant Malang sir, doon sa since Monday hanggang ngayong araw, may mga road crash incidents na ba o mga untoward incidents na naitatala sa kalsada? Sa ngayon, based sa datos na meron tayo comparing last year, no, pumasok yung buong season natin from March 1 until to April 1 to May 31, 2025, almost 36,000 road crash incidents ang naitala natin. So far, hindi pa natin mabangga yung kabuuan dahil inaantay pa natin buong covering date. But nakakatuwa po sa banda na mas mababa po yung bilang ng ilang araw, no? From though April 1 pa lang is today, though wala pa tayo halos nakikitang major incidents na nangyayari po sa ngayon pong kasalukuyan, Sir Dave. Tsaka ito, piniplay namin ngayon sa RH News Television. Mukhang maliban sir sa Semana Santa at pagtutok sa zero obstruction, tatao rin kayo sa ASEAN Summit following the instruction of the President Bongbong Marcos. Natuloy ang ASEAN Summit dito sa may Central Visayas. Yes sir, tama po kayo, no. Kahapon, no, talaga pong personal po na in-inspect po ng ating pong director yung mga motorsiklo at mga mobile cars po natin para at least no, makita din po natin yung mga konting defects at may ayos po kagad natin. So kapag sila po ay na-deploy na po dito sa Cebu area, kundi po tayo nagkakamali sa April 9 na po yan, no, ay organisado na po lahat, okay na po lahat at wala na pong iisipin at ang lahat po, no, ay tutuon na lang pong intensified deployment. Sir? Maganda pong seguridad tapos sa ating mga delegate. Sir, nasa inyo ho pagkakataon na paalala sa publiko, ano pa yung siguro yung mga challenges or dapat na maintindihan natin, lalo pat we expect na baka syempre dahil konti yung sikot sa daan, baka yung iba medyo, di ba, medyo walang control sa biyahe nila sa kalsada. Go ahead sir, nasa inyo ho pagkakataon. Sir Din, no, muli pa panawagan paalala po lagi ng inyong pong PNP-HPG sa ating pong mga kababayan. Unang-una dapat po talaga nating isa puso at isa isip na sundin ang ating pong mga batas pantrapiko. At sa isang banda, marapat lamang din, no, dapat planuhin po natin yung ating pong mga pagbabiyahe. Katuwang po nila ang ating pong mga tagapagbantay ng ating pong mga kakalsada, ng ating pong PNP-HPG. Marapat lamang po no, sa anumang pong uri po ng reklamo o assistance, tumawag lang po sa ating pong hotline sa 911 and even sa messenger po natin, even sa social media platform, mag-drop lang po sila ng message and we will be there as soon as possible. So, nga pala, bago kita pakawalan sir, mukhang nagpapasaklolo ang DOTR, LTFRB sa HPG. Tama ba dahil yung ilan nating mga kasamang bus companies, bagamat naintindihan na natin ng nasa krisis ang lahat, ayaw pa kasi nila payagang magtaas ng pasahe. Ang HPG ba pwede ring pagsumbungan ng ating mga kababayan kapag may nanaga sa pasahe sa kanila? Well, ito po yung usapin talaga, no, ng LTFRB, but it's in line with the any carnapping incident at patungkol naman din po sa mga patungkol po sa ating po mga sasakyan, no? They can call to our hotline. At sa sambanda naman din, no, magiging transparent naman din at accountable ang PNP-HPG sa naman pong maitutulong para din po sa ating po mga kababayan. Alright, maraming salamat sir at ingat po kayo. Baka lang alam kong frontliner din kayo pero baka lang may bakasyon din kayo ngayong long weekend. Thank you sir sa oras niyo. Salamat sir at mapagpalang maga po sa ating lahat. Si Police Lieutenant Day Malang, siya ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group. Jerry Bah.